Alright, silipin natin ang DigiPlus Q1 2026. Bilang analyst nyo, hihimayin natin ang tunay na kwento sa likod ng numero. Boom, minus 25% na bagsak sa kita ngayong Q1. Nakakagulat, diba? Kaya dapat natin tong pag-usapan agad. So red flag na ba to sa mismong negosyo nila o isa lang pansamantalang sakit ng ulo sa regulasyon? Sa income statement, bumagsak sa 17.2 billion pesos ang kita nila. Ang tanging dahilan, yung pagtanggal ng e-wallet link. Pero teka, napakatibay ng balance sheet nila. May 58.3 billion pesos silang assets kumpara sa napakaliit na utang. Sa usaping solvency, hawak nila ang mahigit 20 billion in cash. Ang short-term loans, nasa 745 million lang. Safe. Napakalusog din ang interest coverage ratio nila. Sisiw lang tabunan ng finance income ang mga interest expenses na yan. Check this out. Ang 3.9 billion na operating cash flow nila ay mas malaki kumpara sa net income. Bakit kamo? Dahil may malaking 5.9 billion peso cash outflow sila para sa isang napaka-strategic na investment. Matapang nilang nilagay yan sa IEC convertible notes. Gusto kasi nilang makaleverage at pasukin ang global market. So yes, may risk talaga sa e-wallet delinking pero binabawi naman ito ng agresibong international expansion nila. Katunayan, may 3 na silang South African licenses nitong April at ready na ring pasukin ang market ng Brazil. Solid ang plano nila. Ayusin ang payments na yan, mag-scale globally midterm, tapos full AI integration naman sa long term. Kaya itong Q1 dip ba ay isang malaking babala o ang perpektong chance nyo para bumili? Kayo na humusga.